Punta dun. Okay, good morning, good morning. We are here again at nandito naman po tayo sa harapan ng ating screen. By the way, my name is Noel Tamayo, living here in friendly Manitoba, Canada. Father and father of 3 beautiful kids, and I have 2 grandkids already. Work at the rent-a-car industry while I'm running my online digital business and proudly digital business owner. I have a guest today. Napakaganda niyang kapatid at nagpapasalamat ako dahil pinaunlakan niya yung ating imbitasyon na makausap natin at isi-share niya yung kanyang karanasan bago po siya naging successful business owner dito sa online digital world. So salamat kapatid at paki-share yung iyong pangalan. Thank you. Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Actually, it's afternoon here in Spain, Mm-mm. so it's 4:30 in the afternoon. So, ako nga pala si Rona, tubong Mindanao ako. Hello mga kabisdak. Mhm. And nandito po ako ngayon na inirahan sa Barcelona, Spain. At dati po akong namamasukan bilang isang kasambahay. So, just recently, I already resigned from my housekeeping job. At ngayon po ay isa na akong proud na full-time digital business owner. So basically, yun na lang po yung ginagawa ko ngayon. Ang pagmamanage ng negosyong ito. So, yun yung background ko. So, napakaganda yung kanyang background, 'di ba? Biro niyo yung aking ka-business partner kung nasaan siya ngayon, nandoon sa Barcelona. Pero sabi nga po nung iba, pupuwede ko bang gawin dito sa kung saan ako? Puwedeng-puwede, 'di ba? So, Mhm. napakaganda kahit na saan ka man sulok ng mundo ay pupuwede mong gawin yung iyong business, 'di ba? Kung gusto mo lang. Yes. So kapatid, eto yung ating katanungan sa ngayon. Ah, please share with us your life background prior to venture into a digital business. Okay. So, well, na-mention ko na earlier. So, bago ko pinasok ang digital business na ito, that was 14 months ago. Yeah, 1 year Mhm, and 2 months. Bago ko pinasok ang digital space, dati po akong namamasukan bilang isang kasambahay. So, mhm, I had my full-time job. Um, I was very busy back then kasi nga, 'di ba, dahil sa full-time job na meron ako. So, yun talaga yung dati kong ginagawa before. While running the digital business successfully until such time that the business is really giving me so much result, mhm, and I really thank God for that. And that's when I decided just recently na mag quit sa aking job bilang isang housekeeper. So yun po yung background ko prior to venturing into this digital business. mhm. So thank you kapatid. So why do we start an online business kapatid? Anong dahilan kung bakit? Kuya, napakarami kasing ano eh, napakaraming reason why I started the digital business. Siguro ang isa sa mga dahilan dahil um, aside the fact that I am very ambitious type of person, Mhm, kasi we are free to dream eh. Lahat tayo may mga kanya-kanya tayong pangarap sa buhay. So, isa rin ako sa mga taong nangarap na, and I really prayed na, Lord, I don't see myself working as a housekeeper for the rest of my mhm, life, okay? Hindi tama. ko ina-underestimate ang job na yan because yan po yung naging bread and butter ko for 12 years. So, Mhm, matagal-tagal, more than a decade. oo. But then, kuya, I also realized that this type of job na napaka-physical,
minsan aabot ka rin sa point of your life that you wanted a change. So Mhm. yan yung isa sa mga reason. Of course, I have a lot of reason, you know. I want to have an extra money. I want to save. I want to save for my retirement. I want to invest on something. But hindi ko ipagkakaila na yung minimum wage na natatanggap ko bilang isang housekeeper, it's not enough. It's Mhm. just, alam mo yung kuya, yung sapat lang talaga minsan Oo kulang nga. pa. Oo. So, yan yung dahilan kung bakit nag-start ako ng online business. Tsaka, yung pangarap ko na I don't see myself as a housekeeper for the rest of my life. And that really pushed me also na i-push ang negosyong ito. Mhm. So instead na mag-traditional business, kapatid, what is the difference between online to traditional business? Bakit na ito yung online ang napili mong i-run na Hmm, business? kasi kuya, ang traditional business, it requires so much time eh. So, Mhm. for example, prior to this digital business, I used to be housekeeper. Mhm. So, napaka-imposibleng gumawa ako ng traditional business kasi I spend so much time at work more than at home. Mhm. Mhm. So, hindi ko maaasikaso ang traditional business, and also the startup cost for Mhm. traditional business is massive. So, hindi ako papayagan ng bangko na kumuha ng pera just to start a traditional business. Bureaucracy, kuya, kung pag-uusapan natin ang mga paperworks, naku, Oo. I'm not going to risk with a traditional business. Kasi aside from that, actually before I've always been dreaming of having my own yung business ko kuya. Oo. Kaya lang 'pag traditional business kasi kailangan mo siyang tutukan. So, for a person like me na gusto ng time freedom, parang napaka-imposibleng gawin ang traditional business. Unlike the online business, wherever I go, kahit saan pa ako pumunta or kahit nasa sofa lang ako, nasa bahay, or even if I'm traveling, I can manage the business perfectly kasi nga gawa nga ng online siya. So, Oo for nga. as long as I have internet connection, pwede ko siyang i-manage anytime. Oo nga. So, yun po yung kagandahan ng online business compared to traditional business. I don't need to be there physically sa store or whatever type of traditional business is that. Oo nga, yung iba kasi mas gusto nila yung traditional kasi nga, Mm, nakikita nila, natututukan nila yung yung business, mm. 'di ba? Ah, Although ano naman yan kuya, 'di ba? It's a personal option, but for someone like me na napakagala, I love to oo, travel. Ay oo. naku kuya, wala, hindi gagana. Pareho ako, kapatid, dahil, gano'n din yung ko, yung, nasa isip ko mula pagkabata pa lang, yung gusto ko yung mag-explore ng, different, places, 'di ba? Mm. So, kung kagaya po natin na na magala, lagalag na sinasabi, ay wala, hindi natin kayang tayo ng traditional business. So, hindi ka ba natakot, kapatid? Were you skeptical when you started your own business, like, Uy, online? kuya, takot na takot po ako kuya. Kung takot lang ang pag-uusapan, of course. Why? Kasi minsan na rin akong naloko, minsan na rin akong nag-fail, I failed. I ventured different Uh-huh. businesses before I succeed in this business. Uh-huh. Ang dami ko ding yung mga pinasok. Gawa nga ng kuya, nasa heart ko talaga that I really want to have a side hustle and I want to have a plan B. Alam mo yun, yung ang laki, malaki kasi yung pangarap ko kuya eh. Mhm. So, of course, natakot ako kasi imagine if I will fail, it's another failure na naman. So, ano Mhm. na lang ang sabihin ng partner ko na, ayan ka na naman, kung ano-ano namang pinapasok mo. But Oo. of course, I think it's a normal feeling kasi getting out of your comfort zone is very uncomfortable. So, diyan na yung fear, yung doubts. Oo. So, I think, kuya, it's very normal to feel such feeling. Mhm. Feeling ko talaga by default na yan yung pagiging skeptical po. Oo. And yes, I was. I was very afraid to start, but I have to. Oo, gano'n din ako nung noong, kasi nga parang nangyari din sa akin nito yung, pagiging,
yung naloko din ako minsan nung ano, nung pagbi-business ng ganito. Pero sabi ko, kung hindi ko subukan ng subukan nito, anong mangyayari sa'kin? Sabi ko, kung eto yung makakapagbigay sa'kin ng ikagagaan ng aking buhay at buhay ng aking buong pamilya, why not, 'di ba? Yun So, nga po. keep in trying lang kasi kung hindi mo labanan yung ano, yung pagiging skeptical, ano mangyayari sa atin, 'di ba? Mhm. Kaya yun yung, isang bagay na kailangan nating paglabanan. Kasi Totoo. kung hindi mo aalisin kasi ang alam ko ang pagkatakot nasa isip lang, eh, wala namang Totoo po talagang ano, yan. 'di ba, normal lang Totoo yun, po eh, talaga yan. oo. So, may, next question kapatid, what is the difference between this business and your employee's job? Oh, this is very exciting, kuya. Gawa nga ng I was able to quit my job because of Mhm, this business. So, kung difference ang pag-uusapan, talagang napakalaki, kuya. Kasi, um, the time freedom na mhm, meron tayo sa negosyong ito, it's really great feeling and napaka-helpful. mhm, So, hindi na kasi ako nagtatrabaho ngayon, kuya, bilang isang housekeeper. mhm. So, I'm doing it full-time. So, basically, wala na akong boss. So, I don't have alarm anymore. Hindi na ako nagpapa-alarm. So, gigising ako kung kailan ko gusto. Oo, And siguro, kuya, the best feeling and the best part is that I get to travel whenever I want. In fact, mhm, last week, pumunta kami ng Netherlands. We stayed there for 1 week. mhm, Isang linggo kami doon. At doon ko naranasan talaga yung feeling na puwede akong mag-book the cheapest flight possible. Kasi oo, hindi ko na kailangang mag-compromise sa boss ko na manghingi ng day off or oo, mag-change ng mga days work. oo, So, yun, kuya, yun yung difference ng business natin tsaka yun, yung employee's job. Kasi this business is you can manage at your own pace, eh. Unlike if you are working for someone else, kailangan mong mag-commit sa kanila or you have to be, uh, how do you call that? Kailangan mong i-consider yung yung mga katrabaho mo. In my case, wala naman akong katrabaho, pero kailangan kong i-consider kung ano yung sasabihin ng boss ko. oo nga, So, 'pag sinabi niya na hindi ka puwedeng kumuha ng ganyang araw na bakasyon, wala akong magagawa. Ngayon, kuya, dahil ako lang ang nagma-manage ng time ko, puwede akong mag-day off kung kailan oo, ko gusto, oo, puwede akong tama, magtrabaho kung kailan ko gusto. So, yun naman oo. yung difference ng business na 'to. So, yeah. So, napakaganda talaga yoong ganitong business 'no, unless na kasi kapag yoong ikukumpara mo dito yung online, through, traditional 'di ba, hindi ka ano, eh, hindi ka oo nga meron kang business 'di ba, kung traditional naman yung ano mo, yung business mo. Papaano mo madadala yung business mo sa kung saan-saan? Pupunta ka lang sa palengke, papaano yun? Hindi mo maiiwan yung business mo 'di ba? Mhm. So, ang laki ng difference ng ano, ng pagiging, online doon sa traditional, lalong-lalo na doon sa pagiging employee, 'di ba? Lahat na Totoo. lang ng bagay ipapaalam mo doon sa boss mo, kung sino yung available, kung pupuwedeng umalis ka ng ganyan. At saka Mhm. hindi lang yun, eh, baka mamaya yung na-late ka lang ng ilang oras doon sa pagbalik mo, hindi mo alam kung tatanggapin ka pa o hindi na, Ay, totoo po. 'di ba? Nakakatakot. Nakakatakot, at saka yung fear mo din na yoong 'pag nagpaalam ka sa trabaho mo na magbakasyon, kahit nga lang yung off, eh, kapag yoong, "Boss pupuwede ba ako mag-off sa ganitong araw?" Eh, papaano kung hindi ka payagan, eh, yoong off mo talagang, ah, meron kang importanteng pupuntahan na Gagawin. hindi hindi naman nakaano doon sa schedule mo, 'di ba? So yun yung mga dapat iwasan sa pagiging, business owner through employees, 'di ba? Hmm, Kaya napakahirap talaga. totoo So po yan. kapatid, do you think being non-expert or non-tech savvy person will hinder you from succeeding in your in this journey? Ano sa tingin mo? Ay, kuya, I would say no. Kasi nga 'di ba, prior to this business,
I was just an ordinary person like Mhm. you and like any other successful business owners here. Hmm. So, hindi po kuya, hindi natin kailangan maging tech savvy or hindi natin kailangan maging expert, hindi natin kailangan ng business background to succeed in this business kasi Mhm. if titignan natin yung background ko, I work as a housekeeper. So parang ang layo kuya no ng Oo. line na tinahak ko from Oo. cleaning toilets and serving other family to digital business. Parang hindi talaga they are not Oo. in line. Hindi yun Oo. ang background ko. And yet we are doing it, you know? Oo. So hindi siya necessary kuya eh. Hindi siya requirement para mag-succeed in this business. Ang requirement ng business na to is yung pangarap mo at willingness na matuto. Tama. Kaya kahit nga na sino nga yung nasabi natin kanina 'di ba, na kahit sino lang yung mag-run noong business na ito, Mhm. unless na capable ka na mag-run 'di ba, yung Yeah. kaya mong patakbuhin. Ah, kung open-minded ka naman, bakit ka matatakot or, na hindi mo sabihin, kung sasabihin mo na, "Hindi para sa akin 'yan kasi hindi naman ako nakapag-aral ng ano or wala naman akong knowledgeable dun sa pagiging, computer," 'di ba? Mhm. Eh, meron ka na ngang, smartphone, 'di ba? Bakit pa na hindi Yes. natin imposible na wala ka pa natututunan doon sa paggamit doon sa smartphone mo, 'di ba? So, samantalahin na natin, 'di ba? Yun Yes. yung kagandahan nitong business na ito. Totoo po yan So, kuya, kaya nakaka-proud. based on your experience journey, do you anyone can do this? Yun yung nasagot na natin, 'di ba? Na kahit Yes, na sino yung everyone, lahat oo, po, lahat ng oo, may mga pangarap sa buhay, kayang-kaya itong oo. business na 'to. Kaya't, walang walang itinatago yung business na ito, Mhm. oo. What is the most common reason people work as employees rather than run their own business, kapatid? Bakit na yun yung Feeling ko kuya ano, eh, a lot of people, marami sa atin ang takot lumabas sa comfort zone. mhm, tama. So, yun yung pinaka-common reason na nagho-hold back ang mga tao kasi takot sila. Masarap naman talaga kasi 'pag nasa comfort zone ka na kasi kaya nga tinawag siya na comfort zone kasi doon Oo, ka na komportable. oo, But oo. then, hindi mo naman malalaman kung ano ang kaya mong gawin at kung ano pa ang puwede mong gawin kung hindi ka lalabas sa comfort Kung zone. hindi mo siya subukan. Yes, exactly. So, feeling ko kuya yun yung ano, eh, yung isa sa mga main reason kung bakit ayaw ng mga tao na mag-run ng sarili nilang business or probably, ah, masyadong skeptical po, masyadong skeptical. Mhm, mhm. O yung iba naman baka, na-phobia na rin sila kasi baka katulad din sila sa atin kuya na naloko na rin noong unang Oo, oo, panahon. oo. So, somehow naiintindihan ko sila kasi napakalaking fight ko yun kuya emotionally, eh. Should I do Oo, this? Should I do that? What if yung alam mo yung kuya ang dami kong what if. What if it will not work, another failure. But what if it will work? So, tama. kailangan mo lang talaga sigurong, palakihin yung reason mo. Kailangang balikan mo yung why you are doing this. Mhm, mhm. So, kasi 'pag malaki ang 'pag malaki ang why mo kuya, napakadali lang yung how, eh. Oo nga, So, yes, I think that's the reason. mhm. Next question, kapatid, what are the benefits? Eto na yung magaganda, 'di ba? If you have your own business between employees, kasi may mga benefits din naman tayo doon sa pagiging employee, 'di ba? Pero Hmm. sa tingin ko dito, alin ang mas magandang benepisyo na makukuha natin dito sa pagiging, online business natin through doon sa pagiging employee? Ang dami kuya. Kung benefit lang ng business na ito ang pag-uusapan, unang-una sa lahat nakuha ko na ang benefit ko, 'yan yung time Tama nga, freedom na ako meron nga. ako. Andito lang andito lang ako sa bahay kuya, okey lang kahit naka-pajama ako, walang problema, walang magsasabi sa akin, you know? Tsaka kuya, napakadaming benefit ng negosyo na 'to na kung isa-isahin natin aabutan tayo ng 24 hours. Mhm, So, time freedom, mhm, ibibigay yan ng negosyo sa'yo.
pwede mo itong gawing plan B. Mhm. So, at pag lalo mo pang ginalingan ang business na 'to, ang plan B mo magiging plan A 'yan. Oo. Totoo talaga 'yan. Puwede mo itong gawing side hustle. Dati ang negosyong ito, side hustle ko lang 'to. Ngayon Oo. naging mainstream of income ko na siya. So, ang daming benefit kuya, eh. Especially for ano, sa mga parents, sa mga listener natin na mga parents. Ako personally, wala pa po akong anak, okay? Mhm. I don't have kids, pero iniisip ko na ang magiging future ng magiging Ng anak ko, God willing. uh-huh. Kasi ang business na 'to puwede nating ipamana sa Sa isang pamilya. sa pamilya mo. So, 'yun yung ano ko kuya, eh, 'yun yung parang napakagandang benefit nun kasi hindi pa ako wala pa akong anak, iniisip ko na dapat maipamana ako. At kuya nung nalaman ko that this business has legacy, Oo. uy may maipapamana na ako. So, 'yun po kuya. So, yun yung mga benefits na ano 'no, na nakukuha natin dito. Ngayon pa lang alam mo na kung noong una ay, hindi mo alam kung papaano na lang kung magkakaanak ako or papaano na lang kung anong mangyayari sa akin, anong mangyayari, Hmm. saan ako pupulutin, 'di ba? Pero ngayon noong nalaman natin, napasok natin ang business na ito, iisipan naman natin, "Uy, papaano na lang 'yan, kanino ko ba ipapamana ito?" Hindi ko maalam kuya, wala pa akong anak, eh, pero ang alam ko 'pag nagkaanak ako maipapamana na Oo, 100% kapatid na meron ka ng ipapamana, 'di ba? yes. Wala ng kawala yun kasi nandito na, eh, 'di ba? Yes. Kaya yun yung napakaganda dito sa business na 'to. Hindi kagaya nung oo nga meron tayong, business kapag traditional business yung meron tayo, pero hindi kung yoong nilalaman noong traditional business mo hindi alam noong mamana kung ano ba 'yan, meron bang utang diyan or Paano puro cash 'yan. i-manage? Yun yung Yes, iisipin niya, eh, kasi baka mamaya sabihin, "Puro utang lang naman yung pinamana mo sa'kin, di ako nag" 'di ba? yes. Pero itong business na ito talagang wow, ah, mapapa-wow talaga yung tao, anak mo man or kapatid Mhm. yung isang magmamana dito ay talagang magiging proud siya sa atin, Yes. lalong-lalo na sa'yo kapatid, sa tingin Salamat ko. po kuya. So kapatid, do you need to sell product or recruit people? Do you need to sell product? Alam mo kuya, ito talaga yung napaka-common na question, eh. Hmm, Look, obviously guys, wala kaming tinitinda sa aming mga business page, mhm. okay? Lagi kong sinasabi 'to kuya sa mga kliyente na yung sa mga tao na interested kasi takot silang magtinda. Kung may tinda-tinda 'to malamang hindi rin ako sumali kasi it's Malamang really kapatid. difficult. Kasi, sa napaka-busy ng buhay ko wala akong panahon magtinda. So guys, we don't do the selling part because we have an automated system Mhm, na that runs in the background 24/7. mhm. So kaya nga tinawag ito na digital marketing because basically we're only doing the digital marketing or the advertising side of the anong tawag diyan, yung advertising side. So hindi po kami nagtitinda dito. So kung i-check niyo po yung page ni Kuya Noel, wala po siyang tinitinda diyan. Kung i-stalk niyo po yung personal account niya, may tinitinda ka ba dun kuya? Wala nga kapatid, eh, kahit kahit man lang na ano, eh, wala akong binebenta dito, eh. Kasi kung magbebenta ako kapatid, kagaya ng sabi mo 'di ba, papaano ako magkakaroon ng panahon para i-promote yung aking paninda? Eh, yoong pag-aasikaso ko na lang sa aking pamilya kulang na yung oras ko 'di ba? Oh, So, kuya, pagtitinda pa, 'di tsaka ba? kuya isipin mo, nag-start ako ng negosyo na 'to, may full-time job ako, housekeeping. Kung Mhm, sa palagay mo talaga may energy pa ako magtinda kuya, nakakapagod kaya maglinis ng bahay, totohanan lang kuya nakakapagod. mhm. So, sa pagod ko na yun wala na akong panahon magtinda kuya, tsaka ayoko pong magtinda kuya, ipapamigay ko lang yan. Ga kasi ano, eh, lalo na kapag wala tayong experience dun sa sales talk, yung sinasabi nilang Yeah. sales talk 'di ba?
Ngayon kapag yoong, bili ka naman dito sa ano, kunwari sabihin natin na ang paninda mo sinulid at saka yoong, karayom. Karayom. Eh, sasabihin sa'yo nung ano, noong tao, "Hindi naman ako marunong manahi, eh, bakit mo ako pagbebentahan ng sinulid at saka karayom? Bakit wala ka bang ibang pamilyan ano, marunong Yeah, gumamit ng ano, ng ng karayom at saka sinulid, 'di ba? Hindi ka ba napupunitan ng ano, ng damit?" Wala tayong ano, wala tayong ano, yung knowledge na, i-promote yung ating paninda kung alin man mhm, ano man yung ating paninda, yung product natin. So, mhm, yun kagaya nga po yung sabi po ni kapatid na Rona, wala po kaming ibinebentang product mga kapatid. Kahit na anino i-stock halongkatin ninyo yung buo naming page, wala kayong makikita na ano, na yes. paninda. Wala kaming Kasi meron po kasi kaming, automated system that mhm. does the selling part for us, but personally we don't. Hindi po kami talaga nagtitinda. Kahit wala kayong ikakatakot dito na baka magtitinda kami, baka pupunta kami kung saan-saan Ay Diyos ko po kuya, ang hirap kaya yun yung pupunta mangangatok-katok ka ng ano, ng ng bahay-bahay tao. ka oo, hindi mo pa alam kung pagbubuksan ka nung ano, noong may bahay na, kinatok mo baka mamaya yung magbubukas sa'yo, ang nakabungad pala aso, eh, di Ay at saka kuya, dito sa Pilipinas puwede mong gawin 'yan magtinda-tinda sa bahay-bahay, pero mhm. sa ibang bansa hindi kuya, hindi ko nga Hindi kilala po puwede baka kapitbahay mamaya namin. i i i-ano, ipahuli ka pa ng ano, sa pulis, 'di ba? Bakit ka kakatok din sa bahay na hindi ka naman Totoo po. kilala. Hindi ko nga kilala ang kapitbahay namin kuya, katukin ko pa. Kaya Ay, yun mga kapatid, wala po kaming ibinebenta na kahit na aninong, product dito sa aming, business. So, the last question kapatid ay, what do you love about the business? Ito ay yung ang dami napakaganda, kuya. oo. Ito yung napakaganda. First is that wala na akong alarm clock. Oo, And, puwede mo siyang i-manage anytime, anywhere, for as long as you have internet connection. mhm, What I love in this business is that there's no selling involved. What I love in this business is that we have mentorship, coaching, and we have a very helpful community na hmm, tutulungan ka mag-succeed sa business na 'to. What I love about this business is that it is fully set up for us. What I love about this business is that there's no experience needed. Hindi mo kailangan maging tech savvy, hindi mo kailangan magkaroon ng business background para magpatayo ng negosyo. And what I love about this business is that ang time freedom na ibinibigay niya sa akin at sa ating lahat hmm, na nagpapatakbo ng negosyong ito. And a yun. lot more. Ang dami kuya eh. Yun yung talagang ano, kung sasabihin natin lahat yung ano, yung kung anong nagustuhan natin dito sa business na 'to, yung sinabi mo kanina nung una na baka abutin tayo ng 24 hours, hindi pa natin masasabi lahat kung ano bakit natin Hmm. gus kung ano yung nagustuhan talaga natin dito sa business nito. Pero sa'kin, kagaya nga yung nasabi na lagi kong sinasabi na magagawa ko yung business na ito kahit na anong ginagawa ko, saan man ako nagpunta, dala-dala mo yung business mo, 'di ba? Unless na Mhm. dala mo yung smartphone mo, dala mo yung business mo. Ngayon kung hindi Mhm. mo dala yung smartphone mo, so ibig sabihin naiwan mo rin yung business mo. Kasi nga wala kang Yes. access, papaano mo ma-access yung business mo kung naiwan mo sa bahay mo Ay, pero yung kuya, smartphone, 'di ba? napaka-imposible kasi kuya, eh. Ang tao ngayon, bago lumabas ng bahay ang unang kukunin Mhm, cellphone, mas oo. naiiwan pa ang wallet, 'di Oo, ba? tama ka, tama. Mas naiiwan talaga yung wallet kumpara sa cellphone, oo, tama Totoo ka. yan. Alam mo bakit tama yung sinabi ko? Kasi nga nagtatrabaho din ako sa rent-a-car, 'di ba? Lahat ng customer namin naiiwan nila yoong mahahalaga, Wallet. yung pambayad, 'di ba? Oo, Nandudun lahat. Pero yung cellphone wala kaming makitang cellphone na naiiwan, kundi totoo. yoong wallet, yoong bag, kahit na ano, naiiwan nila dun sa sasakyan. Pero bakit na hindi naiiwan yung cellphone? Dahil nga napakahalaga yoong cellphone sa lahat ng bagay.
Totoo So po yan. ayun kapatid, salamat sa iyong pagpapaunlak sa aking imbitasyon sa iyo at ano pa yung ano kapatid, meron ka pa bang ibang idadagdag sa ating mga sinabi para sa ating mga audience sa ngayon? Yes, yes po. So, sa lahat po ng gustong i-check ang aming business, mag-sign up lang po kayo sa aming mga website, connect with us, don't Mhm, hesitate, huwag matakot, libre lang po ang ating workshop. mhm, So, yun, panoorin niyo po para mas maintindihan niyo po kung what type of business we are doing. Kasi mhm, pag hindi niyo po i-check, hindi niyo rin po talaga malalaman kung ano yung pinagsasabi namin. So, mhm, might as well check it out. It's for free. Walang mawawala sa inyo. In fact, mas may matututunan po kayo. mhm. Tama po. Idadagdag ko po dun sa sinabi po ni kapatid na Rona po, tomorrow po, Tuesday, ay meron po na naman po kaming live webinar na Mhm. mangyayari at ito po ay ang oras namin ay 5 o'clock Pacific time and 8 o'clock EST time, 7 o'clock Central time. Yung oras mo diyan kapatid kapag yung ano. It's 2 o'clock in the morning po, Kuya, Oh, CET. madaling araw. So, So yun po, yung replay yung na lang. oo. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, mga kaibigan, kahit na hindi niyo mapapanood ng live man, kung nandodo'n kayo malapit kay, kapatid na Rona sa kanyang lugar sa Barcelona sa ngayon, mapapanood ninyo rin through replay. Yes. Replay mga kapatid kasi nga kung nag-live po kami, meron ding replay. So, kahit din kami, kung gusto namin panoorin ng paulit-ulit yung workshop na yon, walang problema. Kahit nasaan po kami, mapapanood, 'di ba? Mhm. So, napakaganda talaga yung business nito kaya't, mga kapatid, kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung pinagagawa namin dito, kung ano yung mga pinagsasabi namin dito ni kapatid na Rona, mag-sign up na po kayo dahil po ang panonood namin dito ay, libre, talagang libre, unlimited. Kahit na oras or, kahit na, ah, anong araw kayo manonood, walang problema 'yan. Mapapanood ninyo yoong, sinasabi namin dito na napakaganda para malaman ninyo kung ano yoong business na nandito sa loob ng, aming, pagiging isang successful na, online business owner. So, Yes. salamat mga kapatid, salamat sa mga nanood sa atin ng, live. Hindi ko po makita kung ano po yoong mga pangalan po nila, pero salamat po sa inyong lahat na nanood, sa inyong suporta. Salamat po sa mga manonood pa ng aming replay na kapatid na Rona at, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na mga, live natin na Yes. kagaya po nito. Salamat kapatid na Rona Thank you sa iyong, po. pagpapaunlak dito sa aking, imbitasyon sa ating, business. So, bye-bye for now. God bless us all. God bless. Bye. Bye-bye.